Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang umaga, yan. Good morning na sa lahat ng ating mga viewers. Good morning na sa lahat na naka-online, mga maagang nagising. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Sa pong pinagpalang umaga mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Sampan natin siyang handugan ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. Hallelujah. Praise the Lord today. Glorify your name, Lord God. Hallelujah. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come when you meet me here again. All I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, 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 as I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Awesome in this place, Lord. You are worthy to be praised, Lord. Yes. I'm not enough unless you come when you meet me here again. Purihin ka, mahal na kilahin. Sa umagang ito, Lord God.
Forgive us, Lord. Purify us from all unrighteousness, Lord. Be magnified, be glorified, Lord. Hallelujah. You're worthy to be praised today. There is none like you. Salamat po. Natiwala po namin sa iyo, Lord God, ang iyong gawain, ang aming daily devotion sa umagang ito, Lord God. Empower us today, strengthen us, Lord God. Ito ang nais ang diablo, inhalangan ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning na sa lahat. Yan. Diyan na pong pinagpalang umaga sa atin lahat, mga kapatid. Tunay nga napakabuti ng Diyos. Sarap po magpuri sa ating Diyos na buhay. So ngayong umaga ating pong ipagpatuloy yung ating pong tinatalakay tungkol po sa libro ni Pastor Rick Warren ng Purpose Driven Life. Isang buhay na may layunin. What on earth I'm here for. Diba? And day 7 po tayo ngayon. Ang title po, The Reason for Everything. Ang dahilan ng lahat ng bagay. Romans chapter 11 verse 36, sabi po dito, sabi po ni Paul, for everything comes from Him, and exists by His power, in His intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. Sa Tagalog, sapagkat mula sa Kanya, at sa pamamagitan niya, at sa Kanya, ang lahat ng pagbagay, sa Kanya, ang karangalan, magpakailanpaman. Purihin po ang pagkabasa ng Kanyang salita. Malinaw po na ang karangalan ay tanging sa Kanya lamang. 'Di ba? Ang karangalan ay tanging sa Kanya lamang. Kaya sabi po ni Solomon sa Proverbs chapter 16 verse 4, the Lord has made everything for His own purposes. Wala po nagkataon. Ito po ay planado ng Diyos. No, mga kapatid. Ito ang dahilan ng lahat ng bagay. 'Di ba? It's all about Jesus. It's all about Jesus, mga kapatid. The ultimate goal of the universe is to show the glory of God. Ito po yung pinaka-motibo, pinaka-goal ng universe ay mabigyan o makita yung kaluwalhatian ng Diyos. God made it all for His glory. Wala nang iba pa, mga kapatid. Without God's glory, there would be nothing. Kaya without Christ, we are nothing. Diba? So ano po ang glory ng Diyos? What is the glory of God? It is who God is. It is the essence of His nature. The radiance of His splendor. God's glory is the expression of His goodness in all His other eternal qualities. Yun po yung glory ng Panginoon. So ang tanong, nasaan din ba yung glory niya? Where is the glory of God? Just look around. Everything created by God's reflect His glory in some way. Sabi po ng Psalm 19 verse 1, the heavens declares the glory of God. The heaven declares the glory of God. Hallelujah. God's glory is the best seen in Jesus Christ. Kaya ngayong glory, nakikita yan sa Panginoong Hesus. Sa Kanya mo lang yan makikita. Sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 3, the Son is the radiance of God's glory. Sino po yon? Si Jesus. God inherit glory is what He possesses because He is, God. Diba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Triune God. Trinity. Diba, mga kapatid? He possesses because He is God. Hindi lamang sa human. He is fully human and He is also fully God. Yan, malinaw po yan, mga kapatid. None of us have given God the full glory He deserves from our lives because of sin. Kaya nga, yung unang tao, si Adan at si Eva, siya po ay nagkasala. Siya po ay nag-fall sa kasalanan. Kaya nga yung humanity during the fall of man ay
nadamay lahat, no? Kaya nga may second Adam, which is the Lord Jesus Christ. Siya po yung sinugo ng Ama para tayo po ay iligtas, tubusin doon sa pagkakasangla sa atin because of sin. Di ba? On the other hand, living for God's glory is the greatest achievement we can accomplish with our lives. Ito na po yung pinaka magandang dapat natin gawin. Ma-achieve sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano na ma-inherit natin yung salvation na nagmumula sa ating pong Panginoong Hesus. The imputed righteousness kinidit sa atin through Jesus Christ. Kaya sabi po ni Isaiah chapter 43 verse 7, lahat ng tinatawag sa aking pangalan, lahat ng nilikha ko para sa aking kaluwalhatian, lahat ng hinubog ko at ginawa, ito dapat ang maging pangunahing layunin natin sa buhay na bigyan siya ng karangalan. Diba? Si Prophet Isaiah, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang iniisip, ang gusto lamang niya mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian, ang ating pong Panginoong Hesus. Diba mga kapatid? So dapat tayo ganun din. Sa lahat nating ginagawa, dapat ang aim po natin, mabigyan natin ng kaluguran ang ating pong Panginoon. So paano natin, how can I bring glory to God? Paano ka maluluwalhati ang Diyos? Paano ko maluluwalhati ang Diyos sa buhay ko? Sabi po ng John chapter 17 verse 4, Jesus told the Father, I brought glory to you here on earth by doing everything you told me to do. Jesus honored God by fulfilling His purpose on earth. Diba? Pinulfill po yan, ni Jesus, mga kapatid. Sa po yung nag-fulfill. Kaya nga, Jesus honored God by fulfilling His purpose on earth. Natapos ni Jesus yung kanyang task, yung mission niya dito po sa mundong ito. Di ba? Mission accomplished. Mga kapatid. So, paano ba natin siya mabibigyan ng kaluguran? 5 purposes for your life. Number 1, we bring glory by worshiping Him. Nabibigyan natin siya ng kaluguran ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa Kanya. It means worship, mga kapatid. Worship is our first responsibility to God. When you use your life for God's glory, everything you do can become an act of worship. No, di ba? Kaya nga, worship is a lifestyle, mga kapatid. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 6 verse 13b, the Bible says, use your whole body as a tool to do what is right for the glory of God. Gamitin mo yung iyong katawan as a tool na gawin mo yung nararapat para mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian ang ating Diyos. Yan po yung una. We bring glory to God by worshiping Him. Amen po ba, mga kapatid? Number 2, we bring glory by loving others, believer. Loving other believer. O titawag natin fellowship, mga kapatid. Nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon kapag minamahal natin ang ating kapwa. When we were born again, you become a part of God's family. Following Christ is not just a matter of believing. Kaya hindi natatapos doon sa believing, mga kapatid. It also includes belonging and learning to love the family of God. Mga kapatid. Kaya sabi po ng John 13 verse 34-35, as I have loved you, so you must love one another. Sabi po ni Jesus, by this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Doon daw pala nakikita, kapag minahal mo ang iyong kapwa, di ba? Hindi mo siya pinagkakaitan, sinasaktan, di ba? Bagkus minamahal mo siya. Nagbibigay pala yun ng kaluwalhatian, kaluguran sa ating pong Panginoon.
mga kapatid. Yan po yung number 2. Number 3, we bring glory by becoming like Christ. Tinatawag natin discipleship. Kaya nga, hindi po natatapos doon sa believing. Diba? Kailangan, pero po tayong discipleship. Once we born into God's family, He wants us to grow to spiritual maturity. Kaya ang goal ng isang Kristiyano, mag-matured. Kailangan may discipleship kang inaatinan. May discipleship program ka sa buhay mo para tayo ay lumago. Tayo po ay mag-matured. The more you develop Christ-like character, the more you will bring glory to God. Kaya nga, bilang Christian, mga kapatid, di ba? Kailangan lumalago po tayo. Day by day. Di ba? Hindi stagnant. Kailangan nagmamature po tayo kasi nag-aaral tayo ng Biblia. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi po niya sa mga taga-Korinto, as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him and reflect His glory even more. Di ba? Yung Espiritu na nasa atin, iyan po yung nag-a-activate, uma-activate para makagawa tayo ng kabutihan. At binabago tayo niya day by day. Di ba? Para makita, mag-reflect yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan natin. Di ba mga kapatid? Iyon po yung gusto ng Lord na kailangan tayo mag-mature. Hindi tayo mananatiling bata. Kailangan mag-mature po tayo. We bring glory by becoming like Christ, number 3. And number 4, we bring glory to God by serving others with our gifts. O tinatawag natin ministry. Each of us was uniquely designed by God with talent, gift, skills, and abilities. God didn't give you your abilities for selfish purpose. Tanda natin, hindi ka binigyan ng Diyos ng mga abilities na hindi mo yun ipapagamit sa Panginoon. Gusto ng Diyos, gamitin mo yan para sa kanyang kaluwalhatian. Huwag mong itatago yung mga talents mo, yung mga abilities mo, yung gifts mo na binigay sa'yo ng Panginoon. Huwag mong itatago, gagamitin mo yan sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sabi po ni Peter, 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, God has given gifts to each of you from His great variety of spiritual gifts. Manage them well so that God's generosity can flow through you. Kailangan mong i-manage, mga kapatid. Kailangan mong alagaan yung mga talents. Nakalungkot, marami po mga Kristiyano, maraming talents pero pinapagamit sa mga maling gawain. Dapat yung mga talents natin, ipagamit natin ito sa tama at para mabigyan natin ng kaluguran ng ating pong Panginoon through His ministry. Sa church, mag-involve po tayo sa mga ministry. Marami pong mga ministries, open po yan sa lahat ng tao. Kung may gifts ka sa singing, di ba? Gifts ka sa Word of God, evangelism, di ba, mga kapatid? Mag-involve po tayo sa ministry ng ating pong Panginoon, lalo na sa ating pong church. Yan po yung number 4. Number 5, last, we bring glory by telling others about Him. Yung tawag nating evangelism. Di ba? God doesn't want His love and purposes keep a secret. Kaya nga walang Kristiyanong nagtatago, no? Walang Christian na timid o kaya tikim ang bibig, ayaw magsalita. Once we know the truth, He expects us to share it with others. Kaya nga yung truth, si Jesus, nalaman natin, pinalaya tayo sa katotohanan, ngayon naman tayo isang instrumento para palaganapin yung Great Commission ng ating pong Panginoon. Tayo po yung kasangkapan ng Diyos para maisakatuparan niya yung plano niya to save, di ba? To disciple, to teach, di ba? Yung mga tao. Mga kapatid. Napakahalaga po yan. Kaya sabi po ni Paul, as God grace brings more and more people to Christ, natin through His grace, not through His work. Yung grace ng Panginoon ang siyang nagdadala, we receive more and more glory. God will receive, sabi niya, God will receive more and more
glory. No, kaya ang role natin mga kapatid, dalhin yung mga tao sa kanyang paanan. Siran yung mga tao ng kanyang mga salita. Dalhin yung mga tao sa kanyang ubasan para makarinig ng magandang balita ng kaligtasan. Ikaw po ang gagamitin, mga kapatid. Tayo po yun, yung kasangkapan ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. Without us, kaya nga tayo po yung exact representation ng ating Panginoong Hesus. Hindi yung mga animals. Tayo po yung exact representation ng ating Ama through Jesus Christ. Diba? Kaya we are redeemed by Christ. We are saved through faith. Diba? We are saved by grace. Diba mga kapatid? As God's grace bring more and more people to Christ, God will receive more and more glory. Natutuwa po ang Panginoon kapag tayo po ay nagdadala ng mga kaluluwa sa kanyang paanan, nagsishare po tayo ng Bible, nagsishare po tayo ng Word of God sa mga tao, nag-i-evangelize po tayo sa mga tao. At marami pong tao na babago. Marami mga tao na tatransform ang kanilang buhay, na transform ang kanilang mga espiritual, mga kapatid, dahil may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Ang kailangan lang natin, magpagamit. Ang kailangan natin, tumalima doon sa kanyang panawagan. Tumalima doon sa kanyang nais, mga kapatid, sa atin, na maging kasangkapan niya, kaagapay niya, no? Sa pagpapalaganap ng magandang balita sa lahat ng tao sa apat na sulok ng mundo. Mga kapatid, kaya kung ikaw po ay inuudyukan ng Banal na Espiritu na siraan yung iyong pamilya, siraan yung iyong mga katrabaho, siraan yung iyong mga kaibigan, huwag ka na magkatubilin, siraan sila. Ikaw po ang gagamitin ng Panginoon bilang isang mouthpiece, representative, para sila ay makakilala sa iyo, sa Panginoon. Madala mo sila sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So para po sa atin, sabi po dito, what will you live for? Para saan ka dapat mabuhay? Living the rest of your life for the glory of God will require a change in your priorities. Kaya napakalaga, tinatawag natin na paradigm shift. Kailangan magkaroon ka ng willingness, no, to change your priorities. Huwag ka lang doon sa kahon na kinabibilangan mo, no? Be willing to expound. Be willing to lumawak pa yung iyong territory. Mga kapatid, God will require you a change in your priorities, in your schedule, in your relationship, in your everything else. Jesus stood at a fork in the road. Would He fulfill His purpose and bring glory to God? Si Jesus Christ, wala sang ibang ginawa, wala sang ibang inisip kundi mabigyan ng kaluguran yung Ama na nagsugo sa Kanya. Or would be shrink back and live a comfortable, self-centered life? Will you live for your own goal, comforts and pleasure, all will live the rest of your life for God's glory, knowing that He has promised eternal reward. Diba? Napakasarap, mga kapatid, na sa kabila ng ating pagpapagal dito sa mundong ito, mayroon palang nakaabang na mga eternal rewards sa kalangitan. Could you imagine, kapatid, na mayroong mga nakaabang sa iyo doon sa kalangitan? Kaya huwag po tayo maghinawa, mga kapatid, sa pagsishare ng magandang balita, lalo na sa mga taong wala pang tuwirang pagkakilala, tuwirang relasyon sa Panginoon. Huwag tayo mag-atubili na sila ay
si Ran. Mga kapatid, ito po yung bagay na nagbibigay glory sa ating pong Panginoon. Sa bawat minuto, sa bawat oras na ginagawa natin sa kanyang ministry, ito po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Napakasarap po mga kapatid ng ating pinaglilingkuran, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Walang kupas. Kaya may titawag tayo eternal reward. Di ba mga kapatid? Yan po, marami pong salamat. I do hope meron tayo napulutan ng aral sa araw na ito. Encourage po tayo. Di ba? Na-ignite yung ating pong buhay. Na-challenge po tayo mga kapatid. Tanda natin mga kapatid Lord. No? Sabi po ng Biblia, our labor in the Lord is not in vain. Lahat ng mga pagpapagal po natin, pagtalima natin, pagsunod natin sa ating pong Panginoon, yan, lahat po yan, may kakibat po yan na pangako. May kakibat na promises, may kakibat na rewards, kalangitan. Salamat po sa bawat isa. Yan, good morning na po sa lahat ng ating mga kapatid na naka-online na. Salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa ating pong daily vibrant word, sa ating daily devotion. Keep on tagging sa ating mga kilala para naman po sila makapakinig, no, sa ating pong mga devotion, mga kapatid. Huwag po tayo magsawa na mag-share sa ating pong mga kilala, kapitbahay, ganun din po sa katrabaho po natin, kakilala. I-share po natin itong ating pong daily devotion. Salamat po sa inyo. Purihin po ang Diyos sa bawat isa. At kung sino man ngayon nakakaranas ng mga persecution, anxieties, depression, even may mga karamdaman, Lord, ang dalangin ko, patuloy niyo po silang samahan, hipuin, ipadalo yung kagalingan, bigyan ng kalakasan, bigyan ng kapayapaan that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan sa araw na ito. We declare that Jesus is Lord over our lives, over our family, over our country. Hallelujah in Jesus' name. Salamat, pinupuri ka namin, Lord. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless po, and to God be all the glory. Bye-bye.